Parang nabagsakan ka ng bato nang matanggap mo ang email. Hindi ka pa rin natanggap sa trabaho kahit maganda ang interview mo. Kapag inalala mo ang waiting room, maalala mo rin yung isang lalaking kasabay mong naghihintay doon. Alam mo na, yung lalaking matipuno, matulis ang panga, perpektong buhok, at kaakit-akit ang ngiti. Siya syempre ang napili kaysa sayo. Lahat ng magaganda at gwapo, parang sila lagi ang may advantage sa buhay. Kung naging hot lang sana ako, napapahiyaw ka, siguro mas madali ang lahat sa buhay. Tinamaan ka ng kidlat sa kwarto mo. Gaano kaya ka-imposible yon? Pagising mo, nasa ospital ka na. Hindi mo na kailangang isipin ang utang sa ospital. May bago ka ng problema. Dahil sa dami ng nurse sa kama mo, alam mong may kakaiba. Nang kumuha ka ng salamin, gwapo ka na pala ngayon. Panahon ng bumangon at baguhin ang buhay mo. Paraiso na ang mundo para sa'yo, di ba? Nakakatulong ba talagang maging sobrang gwapo sa lahat ng problema o baka magdulot pa ito ng bagong mga issue na di mo inaasahan? Ganyan talaga ang buhay ng gwapong lalaki. Agad mong naisip na itama ang pagkakamaling naging simula ng lahat ng ito at nag-apply ka sa maraming trabaho gamit ang bago mong kumpiyansa sa sarili. Nagpapasa ka ng mga aplikasyon para sa mga posisyon na hindi mo naman talaga kwalipikado. Ano naman kung tutuusin? Ang pinakamasama lang na pwede nilang gawin ay tumanggi. Sinisiguro mong kitang-kita sa bago mong resume ang larawan ng bagong ikaw. Para malaman ng mga employer kung sino ang pwede nilang kunin at ayon sa siyensya, mahusay itong taktikal na hakbang. Natuklasan sa 2013 na ang callback rate para sa gwapong lalaki ay 47, mas mataas kaysa karaniwang 30 para sa job interview. Ang magandang muka ay maaaring maging susi sa maraming pintuan, kaya hinahayaan na lang ng iba na ang kalikasan ang magtakda ng kanilang kapalaran. Pakiramdam mo ngayon ang tamang oras para ipakita ang bagong itsura mo sa test drive. Naglalakad kang kumpiyansa sa lungsod, napapangiti kapag may napapansin na tumitingin sa'yo. Tunay kang nagsisilbi sa publiko sa ginagawa mo. Ilang siyentipiko ang nagteorya na ang pagtingin sa mga kaakit-akit ay nagpapasigla sa mu opioid receptors, pangunahing bahagi ng reward system ng utak. Sa tuwing may nakakakita ng kapangyarihan ng iyong kagwapuhan, parang nagmi-microdose ka ng morphine pero wala yung masasamang side effect ng totoong opioids. Panalo lahat, mas matagal mo pa ma-enjoy. May pag-aaral na nagsabing mas mahaba ang buhay ng mga kaakit-akit na tao at mas maaga namamatay ang hindi ganoon kaakit-akit. Mas maaga. Sa pag-aaral, natuklasan nila na ang pinaka-hindi kaakit-akit na ika-6 na bahagi ng mga tao na pinag-aralan nila sa iba't ibang kasarian ay may mas mataas na panganib ng maagang pagkamatay. Mas maagang namamatay ng 1 taon ang mga hindi kaakit-akit na lalaki at 2 taon naman sa mga babae kumpara sa mga kaakit-akit. Alam namin ang iniisip mo, hindi ba't ang kagandahan ay nasa mata ng tumitingin? Maaaring oo, pero ang kamatayan bilang isang kalansay ay walang mga mata. Lahat ng tao sa kalsada ay may mga mata at ikaw lang ang tinitingnan nila. Kahit ang matandang bulag, kapag inilarawan ng pamangkin niya ang itsura mo, hindi mapigilang sumigaw ng huba-huba. Sa pag-aaral noong 1972 na, ang magagandang tao ay hindi gaya ng iniisip natin. Natuklasan ng mga mananaliksik na naniniwala ang mga kalahok na ang mga kaakit-akit na tao ay, ayon sa kanila, mas palakaibigan, dominante, mainit sa pakikipagtalik, malusog ang pag-iisip, matalino, at mas mahusay makisalamuha kaysa sa mga hindi kaakit-akit na tao. At may katotohanan talaga doon. Natuklasan din ng parehong pag-aaral na ang mga kaakit-akit na tao ay hindi gaanong malungkot, hindi gaanong kinakabahan sa pakikisalamuha, mas popular, mas mahusay makisalamuha, at mas may karanasan sa pakikipagtalik kaysa sa mga hindi kaakit-akit na tao. Pero bago magsimulang makaramdam ng pagkadismaya ang lahat ng nanonood nito, ayon sa pag-aaral, ang pagiging kaakit-akit ay hindi nagpapatalino o nagpapahusay ng kakayahan. Itabi muna natin ang pag-aaral na yan. Sa ngayon, babalikan natin yan mamaya. Minsan habang naglalakad ka sa kalsada, may mga estrangherong nakasuot ng mamahaling damit na lalapit at magtatanong. Kung naisip mo na dati ang magmodelo, bago ka bigyan ng kanilang business card, hindi mo naman talaga ito sineryoso noon. Pero ngayong ganito na ang itsura mo, nagulat ka na bukas ka pala sa ideya. Nakakuha ka ng raket sa weekend at patuloy kang naglalakad ng kumpiyansa kahit napapansin mong may mga matang nakatingin mula sa mga bintana. Pumasok ka sa Starbucks para magkape at pakiramdam mo ay movie star ka dahil sa tingin ng mga tao. Parang kaya mong sakupin ang mundo bago maghapunan. Lahat ng usapan natin tungkol sa kakaiba mong adventure ay sakop ng pop sociology topic na pretty privilege. Sa lipunang ito na parang isinumpa, mas madali talagang mabuhay pag maganda o gwapo ka. Bihira itong mapagkasunduan ng profesional na siyentipiko at mga incel message board.
At paano kung hindi ka kabilang sa iilang tao na ang mukha at katawan ay parang gintong tiket sa tagumpay sa kasalukuyang sistema natin? Dapat kabahan ka, pero gusto mo bang marinig ang nakakatakot? Kamakailan, kasama ko ang kaibigan ko para sa katuwaan. Hinahanap ko ang pangalan nila sa Google at nakuha ko agad ang dati nilang address, numero at lumang email. Binasa ko sa kanila at nagulat sila. Paano mo nalaman yan? Halos lahat ay pwede mong i-Google at makakahanap ka ng pribadong impormasyon. Pinapatakbo ng data broker ang mga site na ito at kinokolekta ang personal mong impormasyon. Ibinebenta nila ito sa kahit sinong interesado, kadalasan mga scammer at spammer. Parang nagpiprint ng pera ang mga taong ito at legal na legal pa. Sa Amerika, obligado ang mga broker na burahin ang info mo kapag hiningi, pero pinapahirapan nila ito. Pwede mong gawin tulad ko at gamitin ang Aura, sponsor ng video. Ang Aura ang tumutukoy at nagsusumite ng opt-out requests sa mga data broker na naglalantad ng impormasyon mo. Sa loob ng ilang linggo, mawawala na ang impormasyon mo sa mga kahina-hinalang site kapag ginamit mo ang Aura. Patuloy imomonitor ng Aura ang dark web at aalertuhan ako. Kung makita nilang na-expose ang personal kong impormasyon, agad nila akong aalertuhan kung may magtatangkang gamitin ito para ma-access ang aking credit o bank accounts. Nagbibigay rin sila ng hanggang 5 milyong identity theft insurance para sa pinakamalalang sitwasyon. May world-class VPN sila na nagpapahintulot sa aking ligtas na pag-browse at pamimili saan man. Mayroon din bang lahat ng mga feature na yan ang kasalukuyan mong VPN? Malamang wala. Pumunta ka sa aking link auracom/infographics para subukan ito ng 14 na araw ng libre. Sapat na ang panahong yon para mahanap ni Aura ang mga data broker na nagbebenta ng impormasyon mo at magsimulang mag-opt-out para sa'yo. Pinatunayan ng 2,023 na pag-aaral mula Universidad ng Oslo na konektado ang magandang itsura sa sosyo-ekonomikong posisyon. At ang epekto nito ay tila mas kitang-kita sa mga lalaki. Mga lalaking itinuring na kaakit-akit o napakaakit-akit noong kanilang kabataan. Aminado kaming medyo kinakabahan kung sino ang nag-rate ng pagkamakisig ng mga teenage na lalaki sa pag-aaral na yon. Mas malaki ang tsansang umangat sila sa lipunan sa hinaharap. Kahit kamakailan lang ang bigla mong pagkamakisig, pareho pa rin ang epekto nito. Walang mas nakakaistorbo kaysa sa biglang dating mo sa isang silid na nagdadala ng pag-angat mo sa lipunan. Sa pagbukas mo ng telepono, punong-puno ito ng mga mensahe at hindi nasagot na tawag. Lahat ng inaplayan mong trabaho ay gusto kang i-interviewin at ang iba pa ay nagpadala pa ng maraming email sa'yo. Nagpasya kang abutin ang pangarap, umaasa sa mga bituin. Pumunta ka sa interview para sa trabahong sobrang taas ng sahod kahit hindi ka naman talaga kwalipikado. Ang lakas ng kumpiyansa ng isang gwapong tao ay parang droga na napakalakas. Pagpasok mo sa interview na, yon, dala mo ang kumpiyansa. Isang kakaibang gaan ng loob na parang kusang lumalabas sa bawat himaymay ng balat mo. Napapansin ito ng nag-i-interview sa'yo. Gusto mo ang trabaho pero hindi mo ito kailangan, kaya wala itong kapangyarihan sa'yo. Hawak mo sa palad ang buong sitwasyon. Sobrang gwapo mo na baka medyo ma-intimidate pa ang nag-i-interview sa'yo. Di mo aakalain, nakuha mo na agad ang trabaho bago ka lumabas ng opisina. Maaaring isipin mong baliw lang itong pantasya ng kapangyarihan, pero hindi. Ang katotohanan na ang pagiging kaakit-akit ay may benepisyong pinansyal ay punto ng isang kakaibang sangay ng psikolohiya at economics na tinatawag na pulpchronomics. Ang isang gwapong lalaki ay maaaring kumita ng 12 hanggang 13 beses na higit kaysa sa isang ugly guy only sa buong takbo ng kanilang karera. Bagamat mukhang hindi ito kalakihan, ang pagkakaroon ng higit sa isang kasampu na mas mataas na kita kaysa sa iyong mga kasamahan ay talagang malaki ang epekto sa paglipas ng panahon. Hindi lang ito sa negosyo, pati sa politika rin totoo. Ayon sa pag-aaral sa 2016 midterm elections, mas malaki ang tsansa manalo ng mga kaakit-akit na kandidato. Sabi nila, suportado ng pag-aaral namin ang ideya ng beauty premium. Kahit isinasaalang-alang ang maraming salik, may epekto pa rin ang kaakit-akit na itsura sa pagganap ng mga kandidato sa House of Representatives sa eleksyon. Ang malupit na kabalintunaan ay bahagi ng mga kaugnayan na ginagawa natin sa mga panlalaking palatandaan ng kaakit-akit sa politika ang madalas na nagiging dahilan kung bakit hindi nakakapasok ang mga babae sa mas matataas na posisyon. Ayon kay Jenny Blumenthal ng Corporate Rehab, madalas nating isipin na ang mas malakas, matangkad at kaakit-akit ay mas may kakayahang mamuno, kaya nagiging hindi patas ang kalagayan ng mga babae. Dahil mas kadalasang matangkad ang mga lalaki, sila ang napapaboran. At syempre, kapag tinamaan ka ng mahiwagang kidlat ng kagwapuhan, mas tumatangkad ka rin.
Pero delikado rin ito. Kapag tiningnan mo ng mabuti ang maliliit na detalye tungkol sa bagay na yan, makikita mong panandalian lang ang benepisyo kung kaya mo talagang panindigan. Mataas ang inaasahan ng mga tao sa mga magaganda at gwapo. At dahil hindi naman talaga parang fairy tale ang buhay, madalas hindi natutugunan ng mga kaakit-akit na tao ang mga inaasahang iyon at napaparusahan sila dahil dito. Kilala ito bilang beauty penalty o parusa sa kagandahan. Sa kabilang banda, mas mahihirapan namang makapasok o makakuha ng pagkakataon ang mga hindi kaaya-ayang tingnan. Dahil mababa ang inaasahan sa kanila, mas kapansin-pansin ang bawat tagumpay nila at mas malaki ang tsansang maparangalan o magantimpalaan. Dahil bagong pasok ka pa lang sa trabaho, hindi mo pa kailangan mag-alala at ang mga gwapo wala talagang dapat alalahanin. Nadadala mo pa rin ang swerte mo nung gabing pumunta ka sa bar. Halos lahat ng babae at ilang lalaki ay interesado at natatawa sa kwento at biro mo. Bigla na lang. Nakakatawang isipin, pero ang pagiging mukhang pulido ay minsan nagdadalawang isip ang ilang babae na lapitan ka dahil pinipilit pa rin ng lipunan ang mga luma at maling paniniwala tungkol sa pagkalalaki. Masaya ka sa atensyon pero minsan nakaka-overwhelm din. Kapag sobrang gwapo ka tulad mo, akala ng iba palagi kang game sa lahat. Minsan, kahit pabiro lang, iniisip agad ng iba na nanliligaw ka kahit gusto mo lang mag-relax. Iniisip ng iba na dahil gwapo ka, may karapatan silang hawakan ka kahit saan, nalabag sa hangganan mo at sobrang hindi komportable. Bilang dating lalaking malungkot at di napapansin, masarap sa pakiramdam na ako na ngayon ang sentro ng atensyon. Nakakakuha ka ng mas maraming numero sa bar kaysa sa lahat ng nakuha mo noon. Ang malaman kung gaano ka kagusto ng iba ay lalo pang nagpaparamdam sa'yo na mas kaakit-akit ka kaysa dati at lalo pang nadaragdagan ang kumpiyansa mo sa sarili. Dahil sa lahat ng tagumpay mo, pakiramdam mo parang masaya sigurong gumawa ng ilang krimen. Katulad ng lahat ng mga sexing tao sa telebisyon, kasi bakit hindi? Wala namang ibig sabihin ang kahit ano. Bumili ka ng Colombian marching powder sa kahina-hinalang lalaki sa nightclub na may diskwento. Dahil mukha kang may kaya at gwapo, gusto niyang mag-iwan ng magandang impresyon para maging suki ka. Pagkatapos mong gamitin yon, nagdesisyon kang mang-hijack ng kotse, magmaneho papunta sa isang tindahan ng alak, magnakaw ng isang bote ng 40 onsang malt liquor, at pagkatapos ay magmaneho sa isang maliit na kalsada. 20 milya kada oras lampas sa speed limit, habang paminsan-minsan umiinom at sumisigaw ng, "Hindi ako mamamatay kailanman, palabas ng bintana mo." Pagkagising mo, nasa selda ka na. Naku, nasira mo na ba agad ang bagong buhay mo kahit nagsisimula pa lang? Huwag kang mag-alala, cute mong ulo. Maraming siyentipikong ebidensya na makakatulong ang bago mong itsura para makalusot ka sa gulo. Pagharap mo sa hukom, maiisip niyang, baka ang gulong ito ay gawa lang ng masamang araw mo. Sa totoo lang, sigurado akong ang gwapong lalaki tulad mo ay walang masamang balak, di ba? Sa psikolohiya, ang halo effect ay maling akala na mabait ang tao dahil maganda o gwapo siya. Kaya tinatanggihan ng hukom ang kaso mo. Pagkatapos, habang nasa hallway ka sa labas ng korte, palihim niyang iniabot sa iyo ang isang papel na may nakasulat na numero ng telepono at may caption na, "Tawagan mo ako XX." Patuloy na umiikot ng kakaiba ang takbo ng buhay. Mula roon, sinusubukan mong tawagan ang ilan sa mga numerong ibinigay sa iyo ng mga babae. Nagkaroon ka ng maganda at hindi magagandang date. Minsan mas mahalaga sa kadate mo ang itsura mo kaysa sa tunay mong pagkatao. Pumupunta ka sa modeling gigs, pero hindi mo gusto na may ilang photographer na masyadong malapit o mahilig humawak. Kapag halata nilang di ka komportable, sasabihin lang nilang normal yun sa industriya at huwag pansinin, lalo na't malaki ang kita mo sa bagong trabaho. Napapansin mo na rin ang mga hamon tulad ng beauty penalty, kung saan ang kulang sa kwalifikasyon ay nakaapekto sa trabaho mo. Mas mahigpit pa ang ilang lalaki sa opisina, lalo na ang supervisor mo, dahil pakiramdam nila may kompetisyon. Pero hindi mo pa rin matatalo ang laki ng sahod. At kapag pakiramdam mo na ito na ang magiging buhay mo para sa ikabubuti o ikasasama, may narinig kang putok sa langit at biglang tinamaan ka ng kidlat. Gaya ng dati, nagising ka na naman sa kama ng ospital, ikaw pa rin ang dating ikaw, ordinaryo lang. Ito na ang pinakamasamang nangyari sa'yo. Pakiramdam mo'y mahina ka at wala kang pag-asa. Paano ka na makakaraos ng wala ang gwapo mong Squidward swag? Panahon na para balikan ang pag-aaral na tinalakay natin kanina. Ang gwapong tao ay hindi gaya ng akala natin. Tinawag na ganoon ang pag-aaral dahil may maliit na twist sa datos. Mas malawak ang mga katangiang inuugnay ng tao sa sarili nilang pagiging kaakit-akit kaysa sa aktual na panlabas na sukatan ng pisikal na kagandahan. Ano ang ibig sabihin niyan sa simpleng Tagalog? Ang pakiramdam na gwapo ka ay mas makapangyarihang sandata sa buhay kaysa sa aktual na itsura mong gwapo. Kadalasan, ganoon. Ang tunay na benepisyo ng pagiging kaakit-akit ay talagang nagmumula sa kumpiyansa na naibibigay nito sa'yo.
At ang kumpiyansa ay isang kasanayan na kayang buuin ng kahit sino. Hindi mo kailangang manalo sa genetic lottery o magpa-surgery. Kahit wala kang panganang marble or cheekbones ni Mads Mikkelsen, basta may kumpiyansa ka, mananatili ang magic. Ngayon, panoorin mo ang ibinunyag ng mga siyentipiko, ang pinakakaakit-akit na katangian sa mga lalaki. O ito na lang,